pag-aaral ng salita ng Panginoon. And again, we're using the Heidelberg Catechism as our pattern para po sa ating ikalawang panambahan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Binigyan ko po ng title ang ating pong pag-aaralan, Do This in Remembrance of Me. Nakabase po yan sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Babasahin ko po sa inyo ang sinasabi po sa salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Jesus nang gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin niyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito po ang salita ng Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos, itinatalaga po namin ang oras na to para po sa inyong kaluwalhatian lamang. Dalangin po namin na sa aming pag-aaral ng inyong salita ay talaga pong maging malinaw po sa amin, maunawaan po namin ang kahalagan ng banal na hapunan. At nawa, Panginoon, bigyan niyo umayin ng puso mapagkumbaba nang sa ganon ay talagang manamnam namin ang inyo pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina pong first service ay napaliwanag na po ni Pastor Jovi ang ilan sa mga katotohanan tungkol po sa Lord's Supper. Kaya naman hindi ko na po uulitin yung mga yon. At salamat Pastor Jovi sa pag-expose ng salita ng Diyos. No, of course, dahil sinusundan lang naman natin yung Heidelberg Catechism, ay nagkataon din na ito yung topic na dapat nating bigyan ng pansin. So, dadagdagan ko lang din yung iba sa mga tinura na ni Pastor Jovi kanina. Ayan. So, babasahin po natin ngayon kung ano po ang sinasabi sa Heidelberg Catechism. Dito po sa inyo pong mga bulletin ay meron pong kopya. Kung mapapansin nyo po, sobrang haba niyan. Isang buong page. No? Pinaliit pa yung font, pero ang haba. Isa sa dahilan, because during that time, sa pagkakasulat ng Heidelberg Catechism, ang desire ng mga authors ng Heidelberg Catechism ay para ma-distinguish kung ano yung difference ng Eucharist or yung Lord's Supper ng mga Roman Catholic at yung pinanghahawakan na biblical ng Reformed Theology. So, kaya mahaba din to kasi nga pinapaliwanag talaga na meron talagang pagkakaiba sa pangunawa. And of course, ang pinangahawakan natin, ito yung tunay na paliwanag, ito yung biblical. Kaya mababasahin natin ang Heidelberg Catechism, babasahin ko yung tanong, tapos sabay-sabay natin sagutin yung sagot. Yan, lahat po may kopya? Sige. Ito po yung tanong sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 28, sa unang tanong, sa tanong number 75, paano ipinaalala sa ating ang banal na hapunan at tinitiyak sa atin na kabahagi tayo ni Kristo sa isang sakripisyo doon sa krus at sa lahat ng kanyang mga kaloob? Ang sagot, sa pamamaraang ito. Si Kristo ay nag-utos sa akin at sa lahat ng mga mananampalataya na kumain ng pinirasong tinapay at uminom mula sa kopa. Sa kautosang ito, ibinigay ang kanyang pangako. Una, sa namamalas ng aking mga mata, ang pirasong tinapay ng Panginoon para sa akin, at ang kopang ibinigay sa akin at ang kanyang dugong nabuhos para sa akin doon sa krus. Ikalawa, sa katiyakang pagtanggap ko mula sa naglilingkod at paglasap ng aking bibig, ang tinapay at ng kopa ng Panginoon. Tiniyak sa akin ang tanda ng katawan ng Panginoon at dugo na nagbibigay sa akin ng kalusugan at pasariwain ang aking kaluluwa
para walang hanggan na pagkapako ng kanyang katawan at pagkabuhos ng dugo. Tanong number 76, ano ang kahulugan ng pagkain sa napakong katawan ni Kristo at pag-inom ng kanyang dugong nabuhos? Ang sagot, kahulugan ay tanggapin ng may pananampalatayang puso ang buong pagdurusa at kamatayan ni Kristo at sa pamamagitan ng pananampalatayang tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng buhay na walang hanggan. Ngunit higit pa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magkasamang nabubuhay kay Kristo at sa atin, tayo ay patuloy na nagkakaisa sa pinagpalang katawan ni Kristo. Kung kaya, bagamat siya ay nasa langit at tayo ay narito sa lupa, tayo ay laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto at patuloy tayong mabubuhay magpakailanman at pinamamahalaan ng isang espiritu bilang mga kasapi ng kanyang katawan na isang kaluluwa. Sa tanong number 77, saan ipinangako ni Kristo ang kalusugan at palakasin ang mga mananampalataya ng kanyang katawan at dugo na katunayan sa pagkain ng pinirasong tinapay at uminom sa kopa? Ang sagot, sa pagkakatalaga ng banal na hapunan. Ang Panginoong Hesus nang sa gabing yaon na ipinagkanulo, kumuha ng tinapay at ng mga pagbigay siya ng pasasalamat, kanyang pinagputol-putol at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sa gayunding paraan, matapos na magkahapunan, kanyang kinuha ang kopa, sinasabing, ito ang aking bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing iinumin ito sa pag-alala sa akin. Sa tuwing kakainin niyo, inyong pinahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ang pangakong ito ay muling inulit ni Pablo sa mga pangungusap na ito. Hindi ba ang kopa ay pagpapasalamat, ay kopa ng pagpapasalamat sa pagkabahagi sa dugo ni Kristo, at hindi ba ang tinapay na pinagpira-piraso ay pagkabahagi sa katawan ni Kristo? Sapagkat tayo, bagamat marami, ay isang tinapay at isang katawan, dahil tayong lahat na kabahagi ay isang tinapay. Salamat po. Ngayon po, sa ating pong, sa 1 Corinthians, sa kanina pong binasa po natin, ang Corinthians ay nasulat po ni Apostle Paul dahil doon sa maraming mga problema na binalita sa kanya dahil sa mga pangyayari doon sa church doon sa Corinth. So, maraming mga correction na ginagawa si Apostle Paul doon sa mga taga-Corinthians. At kasama dito yung pag-correct ni Apostle Paul doon sa pagtitipon ng mga taga-Korinto patungkol doon sa banal na hapunan. At ang bigat pa ng pagkakabanggit dito ni Apostle Paul, kasi kung titignan nyo po sa 1 Corinthians, doon mismo sa chapter 11, pero doon sa verse 20, so ilang verses lang sa taas ng binasa nating passage, sabi doon ni Apostle Paul, kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. So, kay Apostle Paul, ang ginawa niya ay hindi niya tinatawag na banal na hapunan o pagkain ng Lord's Supper yung ginagawa ng mga taga-Corinth. Isang malaking sampal yon sa mga Kristiyano doon sa Corinth. All this time, ang alam nila, nag-gather sila para sa banal na hapunan. Pero ang sinasabi ni Pablo, hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Hindi niya tinawag na Lord's Supper ang ginagawa ng mga taga-Corinthians. And since ang Lord's Supper na idea ay kumakain talaga ng sama-sama, maraming pumupunta doon sa pagtitipon na yon, hindi para i-honor at hindi para ipakita yung significance ng Lord's Supper, kundi pumupunta doon para lamang kumain. Talagang kumakain lamang sila. Sabi doon sa verse 21, sapagkat kapag dumarating na ang panahon ng pagkain,
Ang bawat isa'y nauuna sa kanyang sariling hapunan at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. So tingnan nyo, may Lord's Supper, nagtitipon sila, pero pupunta lamang sila doon para kumain at para mag-inuman talaga, magpakalasing talaga. At yung iba nga ay hindi nga nakakain. Sabi ni Pablo, wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak nyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri? Sabihin talaga po, mga kapatid, itong ginawa ng mga taga-Corinth ay isang malaking kahihiyan. Hindi to tinuturing na Lord's Supper ng Apostle Paul. Ang Lord's Supper, ang dapat na pinopromote doon ay yung Christian unity. Of course, primarily and ultimately, ay pagpapaalala doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero ang isa sa pinapakita doon ay pagsama-sama ng magkakapatid sa pananampalataya at sa ganong kaparaanan, sa ganong imagery, makikita na united ang lahat ng mga Kristiyano. Ang pinakita ng mga Corinthian believers ay inequality. Kasi nga meron nagugutom. Merong iba nalalasing pa sa sobrang pagkuha nila ng inumin. Yung sinasabi ni Pablo, wala ba kayong mga bahay? Para doon na lang kayo kumain? Bakit pagtitipon na magkakapatid sa pananampalataya, mas pinipili nyo pang mag-unahan, kumain at maglasing? Hindi yan yung purpose ng Lord's Supper. Mali ang inyong paggawa. Kasi sinabi ni Pablo, hindi sila kapuri-puri. At alam niyo po mga kapatid, during that time, ang mga epistle o yung mga letter na sermon ni Pablo, kapag sinulat niya yan, binabasa yan hindi individually. Binabasa yan corporately. Nasa harapan, merong tagabasa at maririnig ng lahat ng mga Kristiyano doon sa church na yon. So, ibig sabihin nito, mapapaya at mapapaya sila doon sa babanggitin ni Pablo. At the same time, ang mga sulat ni Pablo, even ng mga ibang mga apostles, babasahin yan sa isang church. Pagkatapos basahin, ipapasa yan doon sa ibang church. Tapos maririnig nila. At kakalat yung kahihiyan na ginagawa ng iglesyang ito. Kung kapuri-puri, walang problema. Bigay mo, tapos mabasa mo, di ba? Parang ang ganda, mapupuri yung church. Pero yung ganitong klaseng pagpuna na ginawa ni Pablo, isang malaking kahihiyan na nangyari sa church doon sa Corinth. Kung ganun pa man, yun yung kailangan nilang marinig. Hindi sila kapuri-puri sa ganitong gawain, pero kailangan nilang malaman na mali ang kanilang ginagawa. Ang naramdaman ni Pablo, hindi nauunawaan ng mga taga-Corinth yung communion, yung Lord's Supper, kahit na siya'y nagturo mismo nito sa kanila. And again, yes, si Pablo ang nagturo, pero ang kinikilala niyang authority ay hindi naman galing din sa kanya. Mababasa natin yan sa mga susunod na verses, yun mismo yung titignan natin. Pero ang isa sa nililinaw sa atin ng Lord's Supper, itong ginagawa rin ni Pablo na pagkokorek sa puso at kaisipan ng mga Corinthian believers, at dapat din makorek sa atin at maunawaan natin na itinatag ng Diyos ang kanyang sakramentong kaparaanan na sumasalamin sa gawa ni Kristo. Kaya't lumapit tayo na may kalakasan at kaaliwan bilang tipa ng sambayanan ng Diyos sa pananampalataya. Ito yung dapat natin maunawaan. Ang Diyos ang nagtalaga ng sakramentong ito. Hindi ito ginawa ng tao, hindi ito man-made, para lang ipakita na nagsasama-sama kami para sa Panginoon. Hindi. Ito ay tinatag ng Diyos. Ito ay kanyang kaparaanan ng kanyang biyaya, at ito ay sumasalamin sa gawa ni Kristo. Kaya naman sa tuwing lalapit tayo sa banal na hapunan, lumapit tayo ng merong kagalakan. Kasi ito ay galing sa Panginoon. Lumapit tayo ng merong kalakasan. In a sense na nauunawaan natin na ito yung kalakasan natin. Makukuha natin kalakasan natin sa ating Panginoon. Kaya naman, ang unang bagay na dapat nating tingnan sa banal na hapunan, the Lord's Supper nourishes our faith. Pinapalakas nito ang ating pananampalataya.
Again, hindi kinuha ni Pablo ang authority para doon sa Lord's Supper. Siya yung nagturo, yes. Pero kung makikita natin, ang deklarasyon ni Pablo ay ito ay galing sa Panginoong Diyos mismo. Ito ay galing sa Kanya. Sabi sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo. So, hindi sa Kanya originally, siya yung nagturo sa kanila, pero ay tinanggap niya lamang to mula sa Panginoon. At marami nagtatanong, ano to? Direktang revelation ba to sa Panginoon? O dahil doon sa many years niyang pakikisama sa mga apostles kay Barnabas, ay yun yung kinoconsider na galing sa Panginoon? Well, pwede naman, pero ako, ang paniniwala ko po, ay ito mismo ay galing din sa Panginoon. Sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo. Etong sakramentong ito ay sobrang halaga, lalo na kung makita natin at maunawaan natin na ito ay galing sa Panginoon. Hinayaan niyang maranasan at magawa natin to para sa kalakasan natin. Para makita natin na ang Diyos ang nakikipag-commune sa atin. At kung makikita natin, maunawaan natin na ang Diyos mismo ang kasama natin dito sa banal na hapunan na to, maunawaan talaga natin na napakahalaga ng gawain na to. Alam ng mga Hudyo yung significance ng ganitong klaseng gawain. Kasi nga, ang sakramento ay nagpapaalala sa atin ng tipan ng ating Panginoong Diyos. At sa ganitong pagpapaalala ng tipan ng Panginoong Diyos, ng kanyang pangako, ng kaligtasan, ito ay nagbibigay din sa atin ng kalakasan para mamuhay na manatili dito sa mundo. Magulo yung mundo natin, punong-puno ng kasalanan. Kanya-kanyang kaparaanan para magkaroon ng self-gain. Merong mga kanya-kanyang selfish reasons for doing something. At ang banal na hapunan, ang isa sa nagpapaalala sa atin na maging matatag tayo kasi yung pinakamalaking problema ng isang tao ay nasolusyonan na dahil sa ginawa ni Kristo. And every time we partake of the Lord's Supper, pinapaalala sa atin na maaari kang mabuhay dito sa mundong ito. Mahirap man, nakakapagod man, pero merong pag-asa dahil sa ginawa ni Kristo. At yung banal na hapunan, nagpapakita sa atin ng katotohanan na to. Binabalik tayo ng sakramento sa kung ano na yung ginawa ng Panginoong Diyos. Again, sa mga Hudyo, malaking bagay itong banal na hapunan. At yung turo din naman ito sa atin, lalo na kompleto yung Biblia. Kung mababasa natin sa pinaka-unang libro pa lang ng Biblia, doon sa Genesis, makikita natin doon na merong instruction ng Panginoong Diyos. Nung nilikha niya ang lahat ng bagay, sinabi niya kay Adan at binabalik kay Eva, na maaari mong kainin ang lahat ng prutas sa lahat ng mga puno, sa lahat ng mga halamanan. Pero lamang sa isang puno, yung tree of knowledge of good and evil. Pero at the same time, ang sinabi doon, merong dalawang puno, yung tree of life and tree of knowledge of good and evil. Pinagbawalan lamang ng Diyos ang mga tao na kumain mula din sa punong ito. Pero sa tree of life, walang pagbabawal. Mas malalim na pag-aaral sa mga susunod na pagkakataon, no, kung mga pag-aaral tayo tungkol dito. Pero isa sa nakikita natin dito, hindi sila maaaring kumain sa tree of knowledge of good and evil, pero sa lahat ng mga punong kahoy, maaari silang kumain. And that includes the tree of life. Nandoon yung instruction ng Panginoon, nandoon ang kanyang salita. Ano ang inaasahan kay Adan at Eva? Sundin ito. At bukod doon, nandoon yung tree of life, which is considered as a sacrament na pwede nilang kainin. Word and sacrament. Yun yung pinakamahalaga sa iglesia, sa templo ng Panginoon, ang kanyang salita at ang kanyang sakramento. Ito yung nagbibigay ng buhay sa tao. Ano nangyari kay Adan at Eva nung sumuway sila sa Panginoong Diyos? Pinakinggan nila ang boses ng kaaway, hindi yung boses ng Panginoong Diyos. Sila ay bumagsak sa kasalanan.
kinain nila yung prutas na pinagbabawal, imbis na patuloy na kumain mula doon sa tree of life. So, pinapakita dito sa atin, kung hindi ang salita ng Diyos, kung hindi ang sakramento ng Diyos, ang mangyayari lamang sa isang tao ay kamatayan. Kaya naman, every time we gather here as a church, we put value sa word ng ating Panginoong Diyos at sa sakramento ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun yung nagbibigay ng buhay sa tao. Yun yung nagbibigay ng buhay sa anak ng Diyos. Makikita pa nga natin, no, sa ganitong ginawa ni Adan at Eva, they've already forfeited life. Bakit? Kasi ang Diyos, ang source of life, and to disregard and disobey ang ating Panginoong Diyos is to give up life. Yun yung totoong kamatayan kasi tutukoy ng Panginoong Diyos, to be eternally separated from Him. Ngayon, mapapansin ninyo, mahalaga ang salita at mahalaga ang sakramento. Ganito yung pattern na makikita natin all throughout Scripture. Nung si Abraham at si Sarah ay dinalaw ng 3 visitors. No, meron bumisita. Sa Genesis 18, makikita nyo to. Ang sinabi ni Abraham kay Sarah ay maganda ng makakain. At habang sila'y kumakain, ay nagkaroon sila ng pag-uusap. So, anong pinapakita sa atin dito? Nandoon pa rin yung pattern na salita at ng pagkain. Ito yung nakikita nating laging ginagawa ng Panginoong Diyos na kapag dumadalaw siya sa kanyang bayan o kaya sa kanyang mga piniling mga tao, ay nandoon palagi ang kanyang salita at nandoon pa rin lagi ang kanyang pakikipag-communion sa pamamagitan ng pagkain. Kahit sa Exodus chapter 24, nung si Moses kasama si Aaron at dalawang anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu, no? Ang sabi doon sa verse 9, babasahin ko hanggang verse 11. Ito, basahin natin sa ang Biblia. Exodus chapter 24. Ang sabi po doon, na magkagayo umakyat sina Moises, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 matatanda sa Israel. So, may mga umakyat doon sa Mount Sinai. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Nakita nila yung Diyos. Sa ilalim ng kanyang mga paa, tignan niyo po, ay meron parang isang tuntungan na yari sa mga batong zafiro at tulad ng langit sa kaliwanagan. Verse 11, hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa mga pinuno ng mga anak ni Israel. Nakita rin nila ang Diyos at sila'y kumain at uminom. Nakita nyo, ito yung laging pattern ng Panginoong Diyos. Meron siyang ihahayag na kanyang salita, at the same time ay merong hapunan o merong kakainin at iinumin sa tuwing makikisama siya sa mga tao. Mahalaga ang pagkain sa Panginoong Diyos. Hindi sinasabi nito na kapag nagugutom ka at wala kang pambili ng pagkain, ayaw sa ng Panginoon. Hindi po yun. Sinasabi natin dito, sa Panginoong Diyos, ang paraan ng kanyang pakikikommune, pakikipag-fellowship, madalas merong kasama, bukod sa kanyang salita, ay merong pagkain. Kung maalala nyo din, sa temple, sa tabernacle, meron doon tinatawag na Holy of Holies. At ang pwede lamang pumasok ay ang mga great high priest or yung mga high priest na nakatalaga sa pagkakataong yun. At doon sa Holy of Holies, sino ba'y nandoon? Bakit ba hindi lahat pwedeng pumasok? Nandoon kasi ang ating Panginoong Diyos. Doon nagkikita ang high priest at ang Panginoong Diyos at nandoon yung pagsakripisyo ng high priest para doon sa pagkuha ng pabor ng Panginoong Diyos. At sa paraan ng pag-consume ng apoy doon sa pagkain, nandoon yung sense na kumakain ang Panginoong Diyos doon sa sakramento o doon sa sakripisyo na binibigay ng high priest. So, sa ganung paraan din, dito rin yung paraan na nakakain yung mga pari dahil doon sa mga inaalay. Pero malinaw dito, lagi merong pattern na nakikita natin sa scripture. Merong salita ang Diyos na inihayag, and at the same time, sa kanyang pakikipag-commune sa mga tao, sa kanyang bayan, ay merong laging pagkain na kasama.
Even sa Isaiah chapter 25, verse 6, makikita doon yung inaasahan na mangyayari in the future na nire-reflect naman sa Revelation na merong dakilang piging na mangyayari. Binanggit to kanina sa first service ni Pastor Yobi na merong malaking hapunan na mangyayari. Of course, hindi natin ma-picture yung ganon, no? Kasi sa sobrang dami ng maliligtas, hindi talaga natin kaya i-picture. No? Pero yung pinapakita doon ay yung kasama natin yung Diyos na kumakain pa rin. Meron pa rin inihaing ang Diyos, at the same time, merong pagkain. So lahat ng mga Old Testament passages regarding sa communion ng Panginoong Diyos na naghaig ng kanyang salita at ng pakikikain kasama ang kanyang bayan, lahat ng mga yon ay pagpapakita ng isang kaganapan na mangyayari sa pagdating ng Panginoong Jesus. And even sa Panginoong Jesus, kaya meron sakramento. Meron siyang instruction sa kanyang mga disipulo, meron kanyang salita, at meron din kanyang hapunan. Ngayon, hindi lang naman to pagpapakita na ito yung pattern na naset. Yes, of course, kasama yon. Pero pagpapakita din nito ng gawa ng ating Panginoon. Dito mas naging malinaw sa mga Hudyo at sa lahat ng mga Kristiyano kung ano yung halaga ng pakikipag-commune ng Panginoong Diyos. Nakakita nila na lahat pa lang ito ay anino ng gagawin ng ating Panginoong Jesus. Pagdating sa uli, sa Revelation, nakita natin, bibigyan ng karapatan ng Panginoong Jesus ang lahat sa Kanya upang kumain doon sa Tree of Life. And we're looking forward to that. Na balang araw ay kasama talaga tayo doon sa isang malaking piging na hinanda ng Panginoong Diyos. Pero isa sa pinapakita sa amin dito, sa kaparaanan ng salita at ng banal na hapunan, binabalik tayo doon sa original intention and design ng ating Panginoong Diyos. Binabalik tayo doon sa Garden of Eden, na kung saan meron tayong magandang relationship sa ating Panginoong Diyos. Na tayo ay nakadepende sa Kanyang salita at tayo ay nag-enjoy doon sa Kanyang binibigay na pagkain. And every time we do Lord's Supper, we are brought back to that design. And we are indeed looking forward doon sa kagustuhan ng Panginoon na mangyari sa Kanyang muling pagbabalik. Napakaganda ng banal na hapunan. Dapat talaga natin ito ipagpasalamat every time we come together, gather, and to celebrate this Lord's Supper. It is the work of Christ na pinapakita sa atin. At the same time, it looks back doon sa kagustuhan ng Panginoon and it looks forward doon sa mangyayari sa hinaharap. Kaya naman, kung gagawin natin ito sa maling kaparaanan, ito ay pagpapakita na hindi mahalaga sa atin yung fellowship natin sa Panginoong Diyos. Every time we come to the Lord's table without repenting of our sins, ay minamalit natin yung ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung kagustuhan niyang makiisa sa atin. Napapalakas tayo ng banal na hapunan, pero kung gagawin mo yan sa maling kaparaanan, yung katawan mo, yes, siguro mabubusog sa pagkain at saka sa inumin. Pero ang spirito mo, hindi. There's something miraculous na nangyayari every time we do Lord's Supper. Hindi natin to kayang ipaliwanag. Pero ang malinaw dito, gawa ito ng banal na spirito. Sa tuwing maaalala natin na itong banal na hapunan ay pagpapaalala sa akin na ako ay niligtas ng aking Panginoong Jesus. Dahil lamang sa kanyang ginawa doon sa krus, kaya ako naligtas. Wala akong kayang ibigay, ngunit dahil doon sa banal na hapunan nakikita natin, si Kristo ay nabayubay, nabugbog ang kanyang katawan, ang kanyang dugo ay natigis para sa ating kaligtasan. Walang ibang mensahe ang banal na hapunan. Maraming mga iglesia nag-iisip ng iba't ibang mga imagery sa church para maging appealing sa mga pumapasok. Para naman bumalik-balik sila. Nakakalimutan na meron ng ginawa ang Panginoong Diyos na mahalagang imagery ng gospel
na magiging dahilan para ang tao ay bumalik-balik sa kanyang banal na lamesa upang makita ang kagandahan ng ginawa ng Panginoong Hesus. Wala tayong iimbentong ibang kaparaanan, kundi kung ano lamang ang itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu ay nire-refresh tayo at pinapalakas tayo sa magitan ng sakramento. Individually, again, merong pagkilos ang banal na Espiritu sa mga puso natin na every time we receive yung katotohanan, no, maaalala natin na tayo ay napatawad na, tayo ay tinuring anak ng Diyos, no? Kung dati tayo ay mga anak ng puot ng Diyos, ngunit dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ngayon ay tinuring ng anak ng Diyos. Tayo ay inampon from darkness to light. Nilagay tayo sa kaharian at sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. At the same time, communally, bilang iglesia, tayo ay tinawag na bride of Christ. Tayo yung asawa ng Panginoong Diyos. At dito nagpapakita sa atin, communally, ay hindi tayo nag-iisa, gaya ng pinaliwanag ni Pastor Joby kanina. Sa mundong ito, again, puro misery dahil sa kasalanan. At madalas, sa dumadaang mga araw, nahihirapan tayo. Pero every time we gather together and to celebrate Lord's Supper, we are reminded na hindi ka nag-iisa. May mga kapatid kang nahihirapan din sa buhay. Hindi ko sinasabing mag-celebrate tayo sa paghihirap, pero maramdaman natin na etong experience ng paghihirap sa mundong ito ay hindi unique sa'yo, ngunit merong mga kapatiran na maaaring magbigay din ng kalakasan sa'yo dahil sila din mismo ay nakakaranas ng pagsubok. At sa tuwing lalapit tayo sa banal na hapunan, maalala natin lahat, ito yung pag-asa ko. Ito yung si Kristo na binigay ang kanyang buhay para alisin ako sa kasalanan na naghahari sa puso ko. Dumating si Kristo para bigyan tayo ng totoong buhay at lahat ito ay natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang banal na hapunan ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan ito. Basahin ko lang ulit yung question number 76, no? Ano ang kalugan ng pagkain sa napakong katawan ni Kristo at pag-inom ng kanyang dugong nabuhos? Ang sagot, ang kahulugan ay tanggapin ng may pananampalatayang puso ang buong pagdurusa at kamatayan ni Kristo. Sa tuwing tayong durusa sa mundong ito, alalahanin natin na si Kristo ay nagdusa para sa atin. At sa pamamagitan ng pananampalatayang tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ng buhay na walang hanggan, ngunit higit pa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magkasamang nabubuhay kay Kristo at sa atin, tayo ay patuloy na nagkakaisa sa pinagpalang katawan ni Kristo. Kung kaya bagamat siya ay nasa langit at tayo ay narito sa lupa, tayo ay laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto, at patuloy tayong mabubuhay magpakailanman at pinamamahalaan ng isang espiritu bilang mga kasapi ng kanyang katawan na isang kaluluwa. Tingnan nyo, ang sinasabi sa atin ng Catechism, si Christ nasa langit, siya ay di natin kasama physically, pero dahil tayo ay laman ng kanyang laman, buto at ng kanyang buto, ang pinapakita, tayo ay hindi maaaring mawalay sa kanya. Bakit? Yung ganong poetic statement, saan ba natin yung makikita? Sa marriage. Bones of my bones, flesh of my flesh. Tayo ay nakiisa sa ating Panginoon. Kaya hindi man natin siya nakikita, kasama pa rin natin siya. Kaya ito yung pinapaliwanag natin sa banal na hapunan. Ang sakramento ay hindi nagiging literal na katawan. Ang tinapay hindi nagiging literal na katawan ni Kristo. Ang alak ay hindi nagiging literal na dugo ni Kristo. Kundi pinapakita sa atin dito, meron tayong spiritual fellowship sa ating Panginoon. Bakit? Kasi tayo ay isa sa Kanya. Bones of my bones, flesh of my flesh. We are the bride of Christ. Meron tayong union sa ating Panginoon. Basahin ko lamang po yung sinabi ng isang pastor, si Kabiti Anyabible, the Lord's Supper belongs to the weak Christian.
No one comes to the table in unblemished worthiness or undiminished strength. We come to the table in need. We come to the table fresh from battles with sin, discouragement, unbelief, and the world. We need to be fed again. Napapagod tayo sa buhay dahil sa ating pananampalataya, malaban ng mga kasalanan, and every time we do Lord's Supper, we are being fed again. We need to receive the sustenance that Christ affords. By faith, we receive the nourishment we need as we imbibe the benefits of Jesus' atoning work for sinners and weaklings. Lumalapit tayo sa banal na hapunan na nauunawaan na natin na tayo mahina at kailangan natin ang ating Panginoon. Gaya naman sa mag-asawa na kung saan nagbibigay ng kalakasan ng isa doon sa isa, ganun din naman ang ating paglapit sa banal na hapunan. Kumukuha tayo ng lakas doon sa ating bridegroom. Ang banal na hapunan ay hindi lamang simbolo, ito ay paraan ng biyaya ng Diyos upang tiyakin sa ating puso ang kanyang pag-ibig at patatagin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang ibang sinasabi, ito lamang ay simbolo, ito lamang ay in remembrance lang. We agree that this is in remembrance of what Christ did, pero hindi natin sinasabi na yun lang. No? Kasi kung yun lang, ibig sabihin nito, hindi natin ka-fellowship ang ating Panginoon. Ang Lord's Supper ay isang paalala lamang. Hindi ganun ang ating pinanghawakan. Kaya naman, ito yung pangalawang punto natin, at ito yung panghuli. The Lord's Supper communes us together. The Lord's Supper communes us together. Ang Lord's Supper, pinapaalala sa atin, sakripisyo ng ating Panginoon. Sa mga Corinthian believers, masyado silang nag-celebrate, kumakain, nagpapakalasing. Pero ang Lord's Supper, pinapaalala ni Pablo, ito ay time of sober, self-reflection sa ating mga kasalanan at sa ginawa ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo, ito yun. Kaya pinapalawan sa verses 23 to 26, yung ginawa ni Kristo, yung sinisignify ng mga elements. Hindi ka pumunta sa Lord's table para lang magpakalasing at magsaya, kundi mag-reflect doon sa iyong kasalanan at sa ginawa ni Kristo. Ito yung pagpapaalala na tayo ay united sa katawan ni Kristo. Pagpapaalala na tayo ay pinagkaisa doon sa ating Panginoong Diyos, hindi na tayo kanyang kaaway, kundi tayo ay kanyang mga anak. At ito rin ay paalala na ang Lord's table ay personal, at the same time spiritual, at ito ay tunay na pakikisama sa ating Panginoong Jesucristo. So, maalala natin, ginawa yung Lord's table ng ating Panginoong Jesus kasama yung mga disipulo. Hindi naman to parang in-announce lang niya sa kanila tapos sila ni bahalang gumawa. And huwag natin kakalimutan na tayo ay ang asawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, again, hindi tayo maaring ma-separate sa Kanya. So, every time we do Lord's Supper, we are with Christ. Tayo ay inaangat doon sa presensya ng ating Panginoon. Ang mga Roman Catholic ay nakalimutan yung ganitong klaseng katotohanan. Ang pag-offer nila sa Panginoon, again, ay weekly, no? Tawag nga nila dito yung Eucharist, tama naman yung term, no? Pero yung understanding ay mali. Ang ginagawa nila ay ino-offer ang ating Panginoong Jesucristo at dahil nga paliwanag nila, nagiging katawan talaga ang tinapay at nagiging dugo talaga ang alak. Ang ginagawa nila, pinapatay talaga nila ang Panginoong Diyos, ideally, every week. At hindi yun yung pinanghahawakan natin. Christ died once for all at hindi na maaring pang maulit ang kanyang klaseng kamatayan. Ang ginagawa ng Roman Catholic ay binababa ang Diyos, ang Panginoong Jesus, na nasa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, binababa dito sa lupa, imbis na tayo yung dapat na iangat doon sa presensya ng Panginoon. Yung pag-angat na tinutukoy natin dito, ito yung pangikisama doon sa Mount Zion, hindi sa Mount Sinai. No, doon sa Exodus nakita natin umakyat yung sila Moses doon sa Mount Sinai.
Pero hindi doon na tayo dinadala ng Panginoon. Inaakit tayo doon sa kanyang bundok sa Mount Zion. At doon ay magkakaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon. Sabi ni John Calvin, "For them, to eat is only to believe. I say that we eat Christ's flesh in believing because it is made ours by faith, and that this eating is the result and effect of faith." So kumakain tayo dahil meron tayong pananampalataya. Hindi tayo kumakain para magkaroon ng pananampalataya o ng kaligtasan, kundi dahil tayo ay may pananampalataya at ligtas na, kaya natin to ginagawa, kaya natin to inaalala. Or if you want it said more clearly, for them, eating is faith. For me, it seems rather to follow from faith. Mahalaga na maunawaan natin na ang Lord's Supper ay hindi lamang siya pagpapaalala. Again, kasama yun talaga. Pero gaya ng isang sulat, kapag nakatanggap kayo ng sulat mula doon sa inyong minamahal or kung sa parangay, sa text or kung ano man, pag binasa mo yan, may-enjoy mo, mararamdaman mo yung saya, pero alam mo, wala doon yung tao. Binabasa mo yung mensahe niya, pero alam mo, wala yung tao. Yung dinner ay iba naman. Kapag kumakain ka, kasama mo mismo yung tao. Hindi mo lamang siya binabasa, kundi kausap mo siya mismo. At sa tuwing ginagawa natin yung Lord's Supper, hindi lamang to pagpapahayag ng ginawa ni Kristo, kundi kasama natin kasi ito ay meal. Ito ay Lord's Supper. Ito ay communion. Kumakain tayo kasama, hindi lang sa sarili natin, na para bang iniisip natin, sana nandito yung Panginoon o sana nandito yung minamahal ko. Hindi. Kasama natin mismo ang ating Panginoon sa ating pagkain. So, ang Lord's Supper ay, yes, sabi ni John Calvin, ito ay memorial kasi nga nakikinig tayo kay Kristo at lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin bago mag-partake, kaya ginawa natin. At the same time, ito rin ay communion dahil tayo ay nakikiisa kay Kristo. At ito rin ay Eucharisto dahil ito ay pagpapaalala, ito ay binibigyan nating halaga ang ginawa ni Kristo. Ang pakikipag-partake natin sa Lord's Supper ay pagdeklara na tayo ay kasama sa isang lamesa, kasama ni Kristo at lahat ng mga disipulo and even yung mga early Christians. Yung mga nag-commune doon sa Lord's table, every time we also do Lord's Supper, kasama natin sila sa isang lamesa. At napakagandang katotohanan nun. Hindi ito yung bagong invention na activity, kundi ito yung activity na ever since mahalaga sa Panginoon from the very beginning, na binaba hanggang doon sa mga early fathers of the faith, even doon sa mga church fathers, at hanggang sa panahon natin ngayon, at maging sa mga susunod pang henerasyon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ito na yung ginagawa. Yung banal na hapon na ay sobrang halaga. Ito ay pagpapakita na lahat tayo ay kaisa sa ating Panginoon at sa lahat ng kanyang mga hinirang. Ang banal na hapunan, ito yung badge of profession natin ng ating Panginoong Jesus. Siya ang hari at tayo ay kanyang mga bayan. Ang isang hindi mananampalataya, hindi niya maaring makipartake sa banal na hapunan. Kaya nga, ang sinasabi natin, kahit sa mga babies na nabaptize, hindi sila maaring makipag-commune sa banal na hapunan kasi kailangan pa ng profession of faith. Nandoon yung kailangan na pagbanggit nila mismo sa sarili nila na sila ay nagpapasakop sa Panginoon. Unless na gawin nila yon, hindi nila maaaring makisama sa banal na hapunan. Again, bakit? Kasi covenantally, they are holy. But salvifically, sa salvation, hindi pa sila banal. Kailangan nilang magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Sabi sa Belgic Confession, Article 35, "Moreover, though the sacraments and what they signify are joined together, not all receive both of them. The wicked certainly take the sacrament to their condemnation, but do not receive the truth of the sacrament. Just as Judas and Simon the sorcerer both indeed received the sacrament, but not Christ, who was signified by it. He is communicated only
to believers. Si Judas at saka si Simon Magus, nag-partake sila ng Lord's Supper, no? Na-receive nila yung sacrament, pero wala talaga silang Kristo sa kanilang mga puso. At sa ganung kaparaanan, binibigyan lamang nila ng judgment ang kanilang mga sarili. And therefore, we do not encourage na makipag-partake ang mga unbelievers. Pero ganun pa man, nandun din yung encouragement natin. Na kung meron silang tanong tungkol sa Ebanghelyo, maaari silang lumapit sa atin at makipag-usap patungkol dito. So, again, sa mga hindi mananampalataya, maaaring hindi mo na mag-partake. Pero sa ating mga mananampalataya, it's always best to partake of the Lord's Supper. Do this in remembrance of me. Ginagawa natin yan sa pagpapaalala sa Panginoon, hindi para sa sarili lamang nating consumption. Itinalaga ng Diyos ang banal na hapunan na sumasalamin sa gawa ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, lumapit tayo ng may kalakasan, kagalakan at kaaliwan bilang tipanang sampayanan ng Diyos sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa katotohanan ng inyong salita. Nawa po patuloy po namin itong mayain at maging dahilan ng kalakasan ng aming pong mga pangangatawan. Salamat po sa ganitong pribilehiyo na makakalapit kami sa inyo at sa gawa po ng aming Panginoong Jesucristo, kami po ay napapaalalahanan sa pamamagitan ng sakramentong inyo pong tinatag. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Ito po ang dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay